Ang kwentong ito ay hango sa tunay na buhay. Karanasan ito ni Lemuel. Walang eksaktong taon, lugar ng Zamboanga, Sibugay. Sa masukal na kagubatan ay umiiyak habang tumatakbo itong si Lemuel. Tinatakasan niya ang mga aswang na pumaslang sa kanyang mga magulang at mga kapatid. Sa edad na 15 anyos, hindi niya alam kung saan na siya pupunta dahil sa biglang pagkaulila. Sinikap niya namang hindi mahuli ng mga aswang na yon. Sa kanyang pagkakatanda ay mga nag-anyong baboy ramo ang umataki sa kanila. Pilit na nakipaglaban ang kanyang ama habang pinapatakas naman sila. Isinugal nito ang buhay para sa pamilya, subalit tanging si Lemuel lang ang nakaligtas. Namamagana ang mga mata at puro sugat ang katawan, lalo na ang mga paa mula sa mga pagtakbo sa kagubatan. Nakita naman siya ni Baldo habang nakasakay sa kanyang kalabaw. Naawa dito si Baldo sa itsura ng bata, kaya naman nilapitan niya ito at kinausap. Umiiyak pa ito habang ikinikwento ang nangyari sa kanyang pamilya. Alam naman ni Baldo na hindi nagsisinungaling ang bata dahil isa itong antingero. Napag-alaman din niya na malayo na pala ang narating ng batang yon. Bagkus, hindi rin alam ni Lemuel kung nasaan na siya. Basta nagpatuloy lang siya sa paglalakad noong sumikat na ang araw. Isinakay ni Baldo sa kanggaang natagpo ang ulilang bata. Bilang antingero ay naghihimutok na sa galit dahil may namatay at naulila na naman dahil sa kagagawan ng kanyang mga kalaban. Kitang-kita niya sa batang yon ang matinding trauma at takot. Ilang gabi din itong binabangungot. Binihisan at binigyan ng tahanan ni Baldo ang kawawang bata. Mag-isa naman siya sa buhay, kaya hindi pabigat sa kanya ang isang bata lang. Makalipas ang isang buwan, ay unti-unti nang nakakabawi itong si Lemuel. Tumutulong na din ito sa palayan ni Baldo. Minsan isang araw ay muli niyang kinausap ang bata patungkol na rin sa naranasan nitong lagim sa buhay. Sa tingin niya kasi ay makakausap niya na ito ng maayos. Habang ikinikwento ni Lemuel ang malagim na pangyayari ay hindi natakot ang nakikita niya sa mata ng bata, kundi galit at pagnanasang makapaghiganti. Kung sa bagay, kahit sino naman siguro ang makakaranas ng katulad kay Lemuel ay maghahangad din ng hustisya. Nang puntahan minsan ni Baldo ang baryong pinanggalingan ni Lemuel, dito niya nadiskubre na may mga iilang insidente na rin ng pag-atake ng mga aswang. Habang tinitingnan niya si Lemuel na nagbubungkal ng lupa, ay batid niya ang pagkamakisig nito. Isang katawan na perpekto upang isang maging antingero. Si Baldo ay isang antingero, ngunit hindi pa ito alam ni Lemuel. Tinatansya pa niya kung dapat pa niya itong ipaalam sa bata. Hanggang isang araw, pinauna niya sa pag-uwi ang bata at nang sumunod na siya ay nakarinig si Baldo na parang merong nag-aaway. Bumaba naman siya ng kalabaw at tiningnan kung sino ang mga ito. Doon ay nakita niya na may humarang na 4 na binatilyo kay Lemuel. Napagtripan nila ang batang yon dahil siguro baguhan ito sa lugar. Bigla namang sinuntok si Lemuel at humantong ito sa isang away. Nang bumangon ang bata, ay agad itong gumante ng suntok. At dito nagulat si Baldo sa taglay nitong lakas dahil agad nawala ng malay ang isang binatilyo na natamaan sa may panga. Nakipaglaban pa dito si Lemuel.
Noong una ay nadadaig pa niya ito, pero dahil sa bilang at mas matanda sa kanya, ang mga yon ay napangibabawan na siya. Bago pa man mabugbog ng gusto ang batang si Lemuel, ay lumabas at umawat na itong si Baldo. Nagsitakbuhan naman ang mga binatilyo. Matapos nun, habang ginagamot niya ang mga sugat ni Lemuel, ay hindi niya ito nakitaan ng takot. Bagkus, seryoso ito at tahimik lang hanggang sa bigla itong nagwika. Para silang mga demonyo na pumaslang sa aking pamilya. Mga hayop sila. Seryosong wika naman dito ng bata. Hanggang ngayon ba, Lemuel, ay mabigat pa ba sa'yo ang nangyari sa pamilya mo? Tanong naman dito ni Baldo. Kahit kailan, hindi gaga ng loob ko hanggat alam ko na may mga aswang na umiiral sa mundong ito. Tugon naman dito ni Lemuel. Sa tagpong iyon ay napagtanto ni Baldo na hindi dapat maging antingero itong si Lemuel dahil puno ito ng galit at paghihiganti. Dahil nangangamba siya na hindi magawa ni Lemuel ang tunay na layunin ng isang antingero. Lumipas pa ang mga araw. Nadatnan niya si Lemuel na nag-e-ensayo gamit ang isang sako ng lupa na ibinitin sa puno. Para saan ba ang pag-eensayo mong yan, Lemuel? Sambit naman dito ni Baldo. Ito ba? Wala lang ito. Pampapawis lang. Tugon naman ito habang tinutuloy ang ginagawa. Isang hapon, habang nasa palayan, ay nagpapahinga si Baldo. Sa kamalig habang si Lemuel naman ay nagtatabas ng damo sa mga pilapil. Napansin niya ang bata na tila may sinisipat dahil nakayuko ito at nagkubli na ito sa mga palay. Sa pagbaling ni Baldo sa ibang direksyon ay may isang nilalang siyang nakita. Alam ni Baldo na hindi ito ordinaryong tao. Butot balat na may maputlang balat, mahaba at maninipis na buhok. Sumasalok ito ng putik at kinain. Agad namang napabalikwas itong si Baldo. Ngunit mabilis na tumakbo si Lemuel at biglang sinunggaban ang nakatalikod na nilalang na yon. Napatakbo din si Baldo. Subalit mabilis na ginilitan ng leeg ni Lemuel ang nilalang. Ganoon na lamang ang pagkagulat ni Baldo sa nagawa ng bata. Walang takot kundi galit ang nasa mga mata nito. Kumilos naman agad si Baldo at hinila ang nilalang na yon at sinilaban kasama ng mga tuyong damo. Bakit mo sinugod at pinaslang ang nilalang na yan, Lemuel? Seryosong tanong naman dito ni Baldo. Simple lang, dahil alam ko na hindi tao yan. Ang sangsang ng amoy. At kita mo naman, itsura pa lang yan, di ba? Hindi yan tao. Pagdidiin naman dito ng bata. Oo, Lemuel, isang aswang yan. Isang mababang uri ng aswang. Pero hindi mo dapat ginawa yon dahil delikado. Mas delikado kung mauunahan ako ng aswang na yan. At isa pa, hindi dapat kaawaan ang mga ganyang nilalang. Dapat sa kanila ay patayin. Matapang naman na tugon dito ng bata. Hanggang isang beses, nagising si Lemuel dahil sa ingay na naririnig niya sa labas ng bahay. Nang silipin niya ito, ay nakita niya naman si Baldo na nakikipagbununa sa aswang. Sa kilos at bilis na ipinamalas ni Baldo, ay napagtanto ni Lemuel na hindi ordinaryong tao ang kumupkup sa kanya. Walang pangkaraniwan na tao ang kayang tapatan at paslangin ng isang aswang sa pamamagitan lamang ng kamay. Sa pagpasok ni Baldo sa bahay, ay naabutan niyang nakaupo sa may mesa itong si Lemuel. Bahagya naman siyang nagulat dito. Magtapat nga po kayo sa akin, Mang Baldo. Antingero ka ba?
Seryosong tanong dito ng bata. Oo, Limuel. Pasensya ka na kung hindi ko ito nasabi sa'yo. Naputol ng wika naman dito ni Baldo. Dahil ano? Dahil baka maghahangad ako ng mutya? Dahil baka magpapaturo ko sa inyo? Dahil alam mo na nais kong maghiganti sa mga aswang? Kung ayaw niyong matutunan kong karunungan mo, ayos lang naman yun sa akin. Pero kahit isang ordinaryong tao lang ako, hindi yun ang makakapigil sa akin na upang gawin ko ang nag-iisang layunin ko sa buhay, ang makapaghiganti sa lahat ng aswang. Madiin na wika naman dito ng bata. Hindi naman nakaimik itong si Baldo at bumalik na sa pagtulog si Lemuel. Batid ni Baldo na hindi natakot si Lemuel sa pag-atake ng aswang na yun. Sadyang tuluyan ang nag-iba ang bata. Sa paglipas ng panahon ay natuto na ito na maging matapang at palaban. Lumipas din ang 1 taon. Ilang beses na ring nasaksihan ni Lemuel ang pakikipagbuno ni Baldo sa mga aswang. May mga pagkakataon pa nga na tinambangan na sila. At sa bawat tagpo ay nananatiling nakatayo lang si Lemuel habang hawak ang karit at pinapanood lang niya ang pagsasalpukan ng aswang at ng antingero. Sa tuwing may bumabagsak na aswang at buhay pa ito, ay hindi namang nagdadalawang isip ang bata na paslangin ito. Hanggang isang araw ay nagising na lamang si Baldo na umalis na pala itong si Lemuel. Nag-iwan ito ng liham na nagsasabing, "Lubos ko pong ipinagpapasalamat ang pagkupkup ninyo sa akin. Habang buhay ko po natatanawing utang na loob yon. Pero hindi ko po magagawa ang aking layunin kapag mananatili ako sa inyong poder. Huwag niyo na po akong alalahanin dahil walang makakapagpigil sa akin sa gagawin kong paghihiganti." Liham dito ni Lemuel. Dito na naglakbay si Lemuel na walang kasiguraduhan kung saan siya ipadpad ng hangin. Natuto siyang mamuhay mag-isa hanggang sa naging ganap na siyang binata. Nakakuha naman siya ng trabaho bilang tagapangalaga ng mga manok at mga itlog nito. Pagnenegosyo ng itlog kasi ang hanap buhay ng kanyang amo. Pero may ibang sadya din kasi si Lemuel sa baryong napuntahan niya. Nalaman niya kasi na may mga kwentong aswang sa lugar at doon ito mas interesado. Ang manukan ay malayo sa kabahayan. May maliit na bahay naman sa tabi nito upang doon manirahan si Lemuel bilang katiwala. Kinakarga niya ang mga naipong itlog sa kariton na hila-hila ng kalabaw at dinadala niya sa bahay mismo ng amo upang doon iimbak. Ginagawa niya iyon 1 beses sa 1 linggo. Nakikisalamuha sa mga tao at nakikipagkaibigan din si Lemuel. Ito ang paraan niya upang malaman pa ang mga kwentong aswang sa baryong yon. Nalaman niya ang uri ng aswang na palaging pinag-uusapan ng mga tao, ang wakwak. Ang aswang nito ay napaka-popular sa Mindanao. Mahahalin tulad ang wakwak sa manananggal ngunit hindi nahihiwalay o nahahati ang katawan ng wakwak. May 2 pangil ito sa itaas na bahagi ng ngipin. Matutulis din ang mga ngipin nito at may mahabang dila. May mga matatalas at mahabang kuko. Matutulis din ang dulo ng pakpak nito na ginagamit din sa pag-atake. Ang mga biktima nito ay natatagpo ang wasak ang dibdib at wala ng puso. May senyales din kapag may wakwak sa isang lugar dahil na rin sa tunog nito. Kapag malakas ang tunog nito, ibig sabihin ay malayo pa ito, at kapag mahina na ay nasa malapit at handa nang umatake. Samantala, ang unang sahod ni Lemuel ay ibinayad niya naman
sa pagpapagawa ng mahabang itak. Wala kasi itong nagustuhang disenyo sa mga binibentang itak sa palengke. Nagpagawa din siya ng punyal. Inalam din niya ang mga bagay na pangontra ng mga aswang. Kung ang mga tao sa lugar ay binalot ng takot, pues iba itong si Lemuel dahil nagugustuhan pa niya ang pag-iral ng mga wakwak sa baryo. Hanggang sa dumating ang gabi na nakaharap na ni Lemuel ang sinasabing wakwak. Minsan isang gabi, habang tinitingnan ni Lemuel ang mga manok bago siya matulog, bitbit niya ang lampara na kung tawagin ay Petromax. At nang naglakad na siya papunta sa bahay, ay narinig niya ang huni ng wakwak. Natigilan siya at maigi niyang inalam ang direksyon nito. Muli naman siyang naglakad ng marahan habang pinapakiramdaman ang nilalang na yon. Sa pagpasok niya ng bahay ay agad niyang kinuha ang itak at isinukbit ang punyal sa kanyang tagiliran. Isinabit niya ang lampara sa gilid ng bahay. Sinadya niyang umupo sa may bakuran. Bumabagal at humihina na ang tunog nito. Pakiramdam niya ay nasa puno na ang wakwak na nasa kanyang likuran. Mahigpit na ang pagkapit niya sa itak. Handa na siyang itaga ito sa nilalang hanggang sa pumagaspas na ang pakpak nito papasugod sa kanya. Kasabay ng kanyang paglingon ay ang pagbitiw niya naman ng taga. Tumama naman ang dulo ng itak sa hita ng aswang. Bahagya naman itong umatras, ngunit muli itong umatake. Nakanganga ito at dilat na dilat ang mga mata. Pumapalo din ang mga matulis na pakpak nito. Subalit kahit katiting ay walang takot na naramdaman itong si Lemuel, kundi galit at pagnanasang mapaslang ang nilalang na yon. Buong lakas ang bawat pag-unday niya ng taga. Mabilis itong nakakaiwas. Kaya naman naisip niya na sabuyan ito ng asin. Sinangga naman ng wakwak ang asin sa pamamagitan ng pakpak, ngunit umusok ito at dito sumigaw ang nilalang. Dito na ito umatras at lumipad papalayo. Sumigaw naman si Lemuel at hinamon pa ang wakwak na yon. Subalit hindi na ito nagpakita pa. Labis nagigil ang kanyang naramdaman sa panghihinayang na hindi niya ito napaslang. Bumalik naman siya sa pag-upo sa pag-asang muling sasalakay ang nilalang na yon, ngunit wala na talaga. Hanggang sa may naaninag ang binata na isa na namang nilalang. Lumipad ito sa may itaas ng puno. Noong una, akala niya ito yung nakalaban niya. Ngunit iba ang wangis nito. Isang malaking ibon, ngunit may wangis ng tao. Ilang segundo lang niya itong nakita dahil natakpan agad ng isa pang puno. Sinundan pa niya ito, ngunit hindi niya na ito nakita. Sa palagay ni Lemuel, nakasamahan ito ng wakwak. Pagsapit ng umaga ay nagtungo muna siya sa mga kaibigan at doon pasimple niyang tinanong kung bukod ba sa wakwak ay may ibang uri pa ba ng aswang ang nananalasa sa lugar na iyon. Umiling naman ang mga ito. Tanda na wala na silang iba pang alam. Dahil naman sa pangyayaring iyon ay lumalabas na si Lemuel tuwing gabi upang maghanap ng wakwak. Pinapain niya mismo ang kanyang sarili. Sinasadya niyang maglakad sa tahimik at hindi mataong lugar. Dala ang maliit na lampara. Muli niya namang narinig ang huni ng nilalang at nagpatuloy lamang siya sa paglalakad. Tila daluyong ang namutawi sa paligid ng atakihin na siya ng aswang. Ibinato niya sa nilalang ang lampara
at sinundan niya ito ng pagwasiwas ng kanyang itak. Umatras ang nilalang at dumapo naman sa puno. Matapang niya naman itong hinamon at pinagmumura pa. Tila ang tapang at galit ang naging dahilan sa paglipad ng aswang papalayo. Pakiramdam nito ay nabigo na naman siya. Pagkainis sa kanyang sarili ang naramdaman sa mga sandaling yon. Nagpasya na siyang umuwi at sa kahabaan ng kanyang paglalakad ay muli niyang nasilayan ang isang malaking ibon na may wangis ng tao. Dito niya na mas nakita ang anyo nito. Isang nilalang na kalahating tao at kalahating ibon. Hindi niya na ito hinabol. Bagkus ay nagpatuloy na lamang siya sa kanyang paglalakad. Nagtataka din siya kung bakit hindi umaatake ang nilalang na yon. Sa paglipas pa ng mga araw ay may natagpo ang bangkay. Tila nilapa ito ng isang mabangis na hayop. Halos wala na kasing natirang laman nito, kundi ang mga buto na lamang. Kalunos-lunos ang sinapit nito dahil hindi na ito nakilala pa. Malakas naman ang hinala ng isang pamilya na ito ay ang nawawalan nilang ama. Sa nakita ni Lemuel ay gumuhit ang matinding galit niya sa aswang dahil naalala niya ang nangyari sa kanyang pamilya. Nagtaka rin ang mga tao dahil hindi ito atake ng isang wakwak. Inisip ngayon ni Lemuel na baka ang may gawa nito ay ang taong ibon na kanyang nakikita sa tuwing makakasagupa siya ng isang wakwak. Isang umaga, naghahatid na ng mga itlog si Lemuel patungo naman sa bahay ng kanyang amo. Ito rin ang araw na pwede siyang mamasyal pero kailangan niya nang bumalik sa manukan sa oras ng pagkain nito tuwing 4:00 ng hapon. Sa kanyang pagbaybay pabalik ng manukan, nakasakay siya sa isang kalabaw na may kariton. Sa hindi naman inaasahan ay nakita niya ang kalahating katawan ng taong ibon na nakakubli sa katawan ng puno. Nakatingin ito sa kanya. Isa itong lalaki na may maamong muka, ngunit mula bewang ay isa na itong ibon. Kulay kayumanggi at may mahabang buhok. Agad namang lumundag si Lemuel sa kanyang sinasakyang kalabaw at tumakbo ito papalapit sa nilalang na yon, subalit agad din itong lumayo at lumipad na ng sobrang bilis. Hindi niya rin maintindihan kung bakit hindi umaatake ang nilalang, pero bakit hindi naman nakakatakot ang itsura nito. Mga bagay na nagpapalito lalo sa binata. Sa muling paglabas ni Lemuel, sa gabing yon ay nakarinig siya ng sigaw na nagmumula naman sa isang babae. Kitang-kita ni Lemuel na hinahabol ng wakwak ang kawawang babae. Hindi lang nakabuelo sa pag-atake ang aswang dahil sa mga sanga at dahon ng puno. Sumuot kasi ang babae sa loob ng kakawiyan. Inabangan naman ni Lemuel ang patutunguhan ng babae. Sa paglagpas nito ay biglang sumulpot si Lemuel at dito tinaga ang aswang. Sapul naman ito sa kanyang dibdib, dahilan upang bumagsak ito sa lupa, habang ang babae naman ay patuloy sa pagtakbo. Samantala, sinasalag lang ng aswang ang bawat taga ni Lemuel gamit ang matutulis at matitigas na dulo ng pakpak nito. Hanggang sa biglang tumarak ang matulis na pakpak sa sikmuran ni Lemuel, dahilan upang napatras siya at napaupo naman sa lupa. Tumagos pa ito sa likod ng binata. Ramdam ni Lemuel ang kakaibang sakit na halos ikinamatay niya na. Nagpumilit siyang tumayo upang tatablahin na lang niya ang laban. Ngunit
Sa tindi ng pananakit ay hirap na siyang makatayo. Sumugod na ang aswang na yon, ngunit biglang dumating ang taong ibon at gamit ang mahabang kuko nito sa paa ay napigtas ang mga balikat ng wakwak hanggang sa nagkaputol-putol ang katawan nito na agarang ikinasawi ng wakwak. Humarap naman kay Lemuel ang taong ibon na yon. Pilit naman siyang umatras habang nakatutok ang itak, ngunit marahang lumapit ang nilalang at inabot ang kanyang kamay at tila nakangiti pa ito sa kanya. Naramdaman ng binata na hindi kaaway ang kanyang nasa harapan. Pinahiga ng nilalang si Lemuel at ipinatong nito ang kamay sa malalim na sugat. Sa unti-unti ay nakaramdam ang binata ng kaginhawaan sa loob lang. Nang ilang saglit ay naghilom ang kanyang sugat. Sino ka? At anong uri kang nilalang? Nauutal na tanong naman dito ng binata. Isa akong kinara. Isang nilalang nakakampi ng kabutihan. Matagal na kitang sinusubaybayan at nakita ko ang pagnanais mo na labanan ang mga masasamang elemento. Subalit sadyang hindi mo sila kakayanin gamit ang katawan ng isang ordinaryong tao. At dahil sa iyong hangarin, tutulungan kita. Wika naman dito ng nilalang. Bumunot ng isang balahibo mula sa pakpak ang kinara at ibinigay ito kay Lemuel. Matapos nito ay naglakad patras ang nilalang na yon at mabilis na itong lumipad palayo. Hawak na ngayon ng binata ang kapirasong pakpak na may 3 pulgada ang haba. Wala man siyang ideya kung ano ang magagawa nito sa kanya. Pero sa ginawang panggagamot ng nilalang sa kanyang sugat, alam niya na may taglay na kapangyarihan ang pakpak nito. Tumayo naman siya at kinaba ang kanyang sikmura at kahit bakas ng sugat ay wala ito. Agad na siyang umuwi ng bahay at doon niya sinipat ng maigi ang pakpak na yon. Halos wala naman itong pinagkaiba sa pakpak ng ordinaryong ibon. Tinalian niya ng maigi ang dulo nito at sinuot bilang kwintas. Iniisip ni Lemuel na baka isang anting-anting ang bagay na ito. Kinabukasan naman ay tuloy ang buhay ni Lemuel. Pero iniisip niya kung nag-iisa lang ba ang wakwak sa baryo. Kung dati ay ikinatutuwa niya na malaman na may aswang sa lugar, pero matapos niyang makakita ng biktima at ang babaeng hinabol ng wakwak ay nagbago na ang kanyang paningin. Hiniling niya na sana wala ng aswang sa lugar dahil nakakaramdam siya ng pagkaawa sa mga tao at ito rin ang dahilan ng kanyang muntik na kapamakan. Pero sa kabila nun ay nagpapasalamat naman siya sa nilalang nakirara. Sa muli niyang pagbisita sa mga kaibigan ay pinag-uusapan pa rin nila ang tungkol sa biktima na nilapa ng aswang at sinigurado ang mga ito na hindi yon biktima ng wakwak kundi isang panibagong uri ng nilalang. Matapos naman ang ilang minutong pakikipagkwentuhan ay nagpasya muna si Lemuel na mamasyal sa ibang parte ng baryo. Maraming lugar pa kasi siyang hindi napuntahan. Doon niya nakita ang napakalawak na palayan. Habang pinagmamasdan niya ito, ay naalala niya naman si Mang Baldo. Ilang taon na rin na hindi sila nagkita. Inisip niya naman na puntahan ito minsan, pero kailangan niya munang mag-ipon para kahit papaano ay may mabili man lang siya sa taong kumupkup sa kanya. Sa kabilang bahagi ng palayan ay may nakita siyang kubo. Masyado na itong malayo kaya hindi niya na ito pinuntahan. Pagsapit ng gabi
ay hindi na muna siya lumabas. Habang nasa maliit na balkonahe ay tumulo naman ang luha ng binata dahil nakaramdam siya ng matinding kalungkutan. Bumalik kasi sa kanyang alaala ang kanyang nasirang pamilya. Hindi sana ganito ang buhay niya ngayon kung buo pa sila. Samantala, patungo ng palengke si Lemuel. Subalit may mga nagkukumpulang mga tao sa tabi ng daan. May biktima na naman ang aswang. Katulad din ito sa naunang biktima na halos maubos na ang laman. Ibig sabihin, may ibang aswang pa ang umaaligid sa baryo. Nakaramdam ng pagsisisi itong si Lemuel kung bakit hindi pa siya lumabas kagabi. Hindi na lamang siya tumuloy, bagkus bumalik na lamang siya sa bahay. Hinasa niya ang itak ng paulit-ulit. Matiyaga niyang hinintay ang gabi at sa pagsapit ng dilim ay muling lumabas ng bahay ang binata. Habang naglalakad ay uminit ang pakpak na nasa kanyang dibdib. Hinapa niya ito ng bahagya at may nakita siyang lalaking naglalakad mag-isa. Binati niya pa ito at binalaan tungkol sa gumagalang aswang. Nagpasalamat naman ang lalaking yon at nagmadali nang umuwi. Tinawag ito ni Lemuel upang ihatid na lang sana pero tumanggi ang lalaki. Tatakbuhin na lang daw niya pa uwi. Hindi na ito napilit ni Lemuel dahil kumaripas na ng takbo ang lalaking yon. Umabot na lamang sa palengke itong si Lemuel. Ngunit wala siyang napansin na kakaiba sa napakadilim at tahimik na lugar. Makalipas ang ilang minuto ay nagpasya na itong umuwi. Kinabukasan naman, mula sa mga kaibigan ay narinig niya ang pangalang Mang Pandoy. Si Mang Pandoy ay isa sa pinakamatanda sa baryo. Baka raw may ideya ito kung anong nilalang ang nambibiktima. Pasimple naman na tinungo ni Lemuel ang bahay ng matanda. Magandang umaga po, Mang Pandoy. Ako nga pala si Lemuel. Katiwala po ako sa manukan ni Mang Felipe. Pagbati naman dito ng binata. Yung negosyante ng itlog. Naku, ay inaanak ko yon si Felipe. Pero ano ba ang sa atin, iho? Tugon naman dito ng matanda. Pasensya na po pero nabalitaan nyo naman siguro ang nangyayaring patayan dito sa atin. Kuryoso lang po kasi ako kung sinong nambibiktima. Aswang daw po ang sabi ng mga tao eh. Paliwanag naman dito ng binata. Nababalitaan ko nga rin yan, iho. Ay nako, bumalik na naman sila. Wakwak at berbalang ang mga aswang na yan ang nag-aasik ng lagim sa lugar na ito. Paulit-ulit na lang. Paano ba kasi kahit albularyo man lang sa lugar na ito ay wala? Yung wakwak alam ko po yun pero ano po yun berbalang? Ang berbalang ay isang uri ng aswang na kumakain ng bangkay. Maihahalin tulad sila sa mga balbal. Subalit iba ang wangis nila at umaatake din sila ng mga buhay. Gaya sa nangyari sa dalawang biktima. Pero hindi ako sigurado kung berbalang ba talaga. Ano naman po ang itsura ng berbalang? Nako, iyo. Tandang-tanda ko pa ang itsura ng demonyong iyan. May pakpak na parang sa paniki. May kalakihan ng ulo. Walang buhok. May mahaba at matulis na tenga. Mga mahabang kuko sa may kamay at paa. Halos hindi nagkakalayo sa wakwak. Subalit mas malakas ito at gumagamit din ng itim na mahika upang linlangin ang biktima. Aba, teka. Sa manukan ka kamo nagtatrabaho. Mag-ingat ka, iyo, sa pagkakaalam ko kasi walang ibang bahay sa lugar na yon. Ibig sabihin mag-isa ka lang naninirahan sa lugar. Ayos lang naman ako doon. Maraming salamat po, Mang Pandoy. Hanggang sa ulitin po.
pamamaalam dito ni Lemuel. Ngayon naman ay may ideya na si Lemuel sa itsura ng nilalang na yon. Pero ayon nga sa matanda, hindi rin ito sigurado kung berbalang ba talaga ang aswang na nambibiktima. Habang naglalakad siya pauwi, ay nadaanan niya ang mga bata na naglalaro ng laruang pana. May naisip naman itong si Lemuel. Bumalik siya upang bumili ng goma at pako. Balak niyang gumawa ng pana. Matiyaga niya namang pinalapad ang dulo ng mga pako at nakagawa rin siya ng marami sa buong maghapon lamang. Dahil nakakalipad ang berbalang, malaking bagay para sa binata ang gumamit ng pana. Kapag gabi, pansinin talaga ang manukan dahil sa mga ilaw nito na nakapaligid sa kulungan. Dagdag pa na ito lamang talaga ang nakatayo sa isang lugar na napakatahimik. Papaalis na sana ng bahay si Lemuel upang hanapin ang berbalang nang biglang uminit ang kanyang kwintas. Nagtataka din siya dahil biglang bumaho ang paligid nun. Yung tipong manonood talaga sa ilong mo. Hanggang sa nakarinig siya ng mahinang paghingal. Hindi sa tao, pero hindi rin ito sa hayop. Dito na naalarma si Lemuel. Tumigil siya at inilibot ang kanyang paningin. Nawala naman ang paghingal at napalitan ito ng tila isang engkantasyon. Mas uminit pa ang pakpak na kwintas ng binata. Baka senyales ito na may masamang nilalang sa paligid. Umaatras na ng hakbang ang binata, papalapit sa bakod dahil mas maliwanag doon. Marahan niya nang binuksan ang tarangkahan upang pumasok ulit. Akmang papasok na siya sa bakod nang may bumulusok na nilalang pasugod sa kanya. Agad naman niya itong tinira ng pana. Ngunit mabilis ito na sinalag ng pakpak ng aswang. Sa paglapag nito sa lupa ay tumambad sa kanya ang aswang na inilarawan ni Mang Pandoy. Isang berbalang ang nasa harapan na ni Lemuel. Ibinaba niya ang pana at hinugot ang mahabang itak. Ngumisi lang ang nilalang na yon at marahang naglakad papalapit sa binata. Mabilis na sumugod ang aswang at nahagip siya ng kalmot nito sa balikat, subalit nagulat si Lemuel dahil alam niyang natamaan siya, ngunit hindi man lang siya nasugatan. Mula naman sa pagngisi ay napalitan ng simangot ang itsura ng berbalang. Sa muling pagsugod nito ay sinalubong naman ni Manuel ng matinding taga. Agad naputol ang kamay nito at humiyaw ang aswang na yon. Ngunit sinubukan pa nitong umataking muli at tinangay si Manuel. Malakas ang pagsipit ng paa nito sa balikat ng binata at dito nabitawan niya ang kanyang itak. Dito na hinawakan ni Lemuel ang mga paa ng nilalang na yon at malakas niya itong hinila. Sa hindi may paliwanag ay tila ba nagkaroon ng pambihirang lakas ang binata. Kahit nakaangat na sa ere ay nakayanan pa niyang maibagsak ang nilalang na yon. Dito niya na inundayan ng suntok ang nilalang sa muka. Yumayanig ang ulo ng berbalang. Sa bawat ginagawang suntok ni Lemuel, hindi pa nakontento ang binata at binali pa nito ang pakpak ng aswang. Umangin lang malakas ang nilalang, pahiwatig na labis naman itong nasaktan. Inapakan pa niya ang likod ng aswang, sabay hila ng malakas sa punuan ng pakpak hanggang sa nabunot ito ni Lemuel. Sa mga sandaling yon ay bumalik na sa kanyang alaala ang pag-atake ng aswang sa kanyang pamilya.
Ibinuhos ng binata ang matagal na nitong pagnanasang makapaslang ng isang aswang. Tila nagwawalang isang hayop ang binata. Walang humpay niyang binugbog ang aswang hanggang sa nahawakan niya ang bunganga nito at malakas niya itong hinila dahilan upang mahati ang mukha nito na agarang ikinabagsak ng nilalang. Nang makita niya na wala ng buhay ang aswang na yun, ay dito napagtanto ni Lemuel na ito na ang sinasabing tulong ng Kinara sa kanya. Nang matapos ang labanan, ay sinunog niya ang katawan ng berbalang. Napaupo naman siya sa bakuran at muling inisip ang kanyang mga nagawa. Hinawakan niya ang pakpak at nagpasalamat sa Kinara. Alam na ni Lemuel na may panlaban na siya sa mga aswang. Ang pakpak ng Kinara ay nagbibigay sa kanya ng pambihirang lakas at kabal sa katawan. Itinuring ni Lemuel ang sarili na isang antingero. Sa paglipas pa ng mga gabi ay naging bangungot si Lemuel sa mga aswang na naghahasik ng lagim sa baryo. Sa bawat aswang na napapaslang niya ay hustisya para sa kanyang pamilya. Dumating na rin sa punto na pinag-uusapan na ng mga tao ang misteryosong nilalang na nakikipaglaban sa mga aswang. May iilan kasi na nakakakita sa labanang yun, pero lingid sa kanilang kaalaman ay kasama nila mismo ang sinasabi ng mga tao na mersenaryong tagapagligtas. Kinaibigan rin ni Lemuel itong si Mang Pandoy dahil marami siyang nalalamang impormasyon dito tungkol sa kwento ng baryo. Alam mo, Lemuel, kahit nasa bahay na lamang ako, nakakarating pa rin sa akin ang balita sa labas. At sa wakas ay salamat sa Panginoon dahil may napadpad na tagapagtanggol sa ating baryo. Natutuwang wika naman dito ng matanda. O nga po, Mang Pandoy, mabuti naman at ligtas na tayo. Tugon naman dito ng binata. Pero hindi pa rin tayo dapat magpakampante dahil nariyan pa rin ang banta ng mga masasamang nilalang. Pero naaalala ko tuloy ang isang binatang antingero na dumayo dito. Mga kasing kaedad mo siya. Teka, ano nga ba ang pangalan nun? Mang Pandoy, pupunta nga po pala ako sa palengke. May nais ka bang pasalubong? Nako, ikaw talagang bata ka. Sige, kahit ano na lang, nakakahiya naman sa'yo. Sa pagbalik ni Lemuel, dala ang pasalubong na tinapay, ay nagwika naman si Pandoy na naalala niya na ang dayong antingero. Natigilan si Lemuel nang banggitin nito ang pangalang Baldo. Pero paniguradong marami naman na may Baldo ang pangalan. Kaya agad niyang iwinaksi sa isip si Baldo na kumupkup sa kanya noon. Habang papauwi ay napaisip ang binata sa sinabi ng matanda. Kung ang tinutukoy ng matanda at si Baldo ay iisa, ikinatuwa naman ito ni Lemuel nang biglang uminit na naman ang pakpak na kwintas. Muli din niyang nakita ang lalaki na minsan niyang nakasalubong isang gabi. Dito na naghinala si Lemuel sa katauhan ng lalaki. Sa pag-uwi niya ng bahay ay naging interesado siya na alamin mismo kay Baldo kung minsan ba ay nadayo siya sa lugar. Kinabukasan ay nagpaalam si Lemuel na luluwas muna upang bisitahin ang kamag-anak. Pumayag naman itong si Mang Felipe, pero 2 araw lang ang pinahintulot nito. Kahit maraming taon na ang lumipas ay tandang-tanda pa rin ni Lemuel ang lugar ni Baldo. Kinakabahan at nasasabik na siyang makita ito. Samantala, habang nag-aayos ng mga punla ng palay si Baldo, ay may naramdaman siyang kakaiba.
pero isang positibong presensya. Pagtingin niya sa labas ay naroroon nakatayo itong si Lemuel. Kumunot ang noo ni Baldo at sinipat ng maigi ang binata sa labas. Nang banggitin ni Lemuel ang kanyang pangalan, ay patakbong sumalubong ang binata sa kanya. Mangiyak-ngiyak itong yumakap sa antingerong magsasaka. Ilang segundo pa bago napagtanto ni Baldo na si Lemuel pala ang binatang yon. Hindi rin mapigilan nito ang maluwa ng muling masilayan ang batang kinupkup niya minsan noon. Lemuel, abay, ang laki mo na. Pasensya at hindi agad kita nakilala. Mabuti naman at bumalik ka. Masayang wika naman dito ni Baldo. Patawarin niyo po ako sa aking pag-alis ng walang formal na paalam, Mang Baldo. Paumanhin naman dito ng binata. Ayos lang iyon, Lemuel. Pero may ibang sadya ka ba dito? Ano bang balak mo? Tanong naman nito sa binata. Sa kanilang pag-uusap ay inilahad ni Lemuel ang lahat-lahat na nangyari sa kanyang buhay. Hindi naman makapaniwala itong si Baldo sa pagkakataong nakatagpo ng isang kinara itong si Lemuel. At inamin din niya na minsan sa kanyang buhay ay napadayo siya sa baryong tinitirahan ngayon ng binata. Subalit inilahad din ni Lemuel ang kanyang hinala sa lalaking taga-baryo. Bilang antingero ay nais niyang humingi ng tulong dito kay Baldo. Bahagyang nag-isip muna ang antingero at pinaunlakan nito ang kahilingan ng binata. Pambawi na rin niya ito sa hindi pagtulong niya noon sa nais nitong tahaking landas. Kinabukasan mismo ay kasama na ni Lemuel itong si Baldo sa pagbalik niya sa baryo. Ipinakita ng binata ang mga alagang manok nito at ang lawak ng lugar. Ipinasyal din niya si Baldo sa malawak noon na palayan. Habang masaya ang kanilang kwentuhan, ay napatingin naman si Baldo sa isang kubo na nasa kabilang bahagi ng palayan. Nang bigla niyang hinila ang antingero at dinala sa likod ng isang puno dahil nakita niya ang lalaking pinaghihinalaan. Iyan pong lalaking sinasabi ko sa inyo na sa tuwing nakakasalubong ko ay umiinit ang kwintas ko. Wika dito ng binata. Tama ka, Lemuel. Isang aswang nga ang taong yan. Pero hindi ko matukoy kung anong uri. Tugon dito ng antingero. Sinundan nila ng tingin ang lalaking yon. Dumaan ito sa may pilapil hanggang sa pumasok ito sa kubo na nasa kabilang bahagi ng palayan. Siya pala ang nag-iisang naninirahan doon. Sa pag-uwi nila ng bahay ay doon sila nagplano na aalamin nila ang katauhan ng lalaki. Kinabukasan ng hapon, sa pamamagitan ng usal ni Baldo, ay nalaman nila na walang tao sa kubong yon. Mabilis nilang tinungo ang lugar ng lalaki. Doon nila nakita ng malapitan ang mga pananim nito. Mayayabong at matataba ang pananim ng nilalang na yon. Aswang na may mga pananim? Hanap buhay ba niya ito, Mang Baldo? Nagtatakang tanong naman dito ng binata. May hinala na ako pero kailangan ko pa ng pruweba. Magukay tayo sa paligid. Wala mang ideya si Lemuel ay ginawa na lamang niya ang nais ni Baldo hanggang sa nakahukay sila ng kalansay. Hindi lang isa, kundi napakarami nito. Diyos ko, tama nga ang hinala ko. Isang busawang aswang na yon. Gulat na wika naman dito ni Baldo. Inalam naman ni Baldo kung gaano na katagal naninirahan ang aswang sa baryo. Wala namang maisagot si Lemuel dahil hindi rin niya alam. At ayon naman kay Baldo, ang busaw ay aswang na anyong tao.
Nagtatanim ito tulad ng mais, palay, gulay at nag-aalaga din ito ng mga hayop. Ang kinakain ng mga ito ay ang mga bagong libing na bangkay. Halos walang pinagkaiba. Sa balbal ang paraan nito sa pagpapalit ng bangkay sa katawan ng saging. At ang katawan mismo ng tao ay ipinapakain ito sa iba upang maging katulad niya na anyo ito. Matapos nilang madiskubre ay agad na silang bumalik ng bahay at sa pagsapit ng gabi ay nais na ni Lemuel na tapusin ang nilalang bago pa man ito makapangbiktima. Pero hindi sa bahay nagtungo ang dalawa. Ayon kay Baldo, mas maiging sa sementeryo nila abangan ang nilalang na yon dahil doon ito nangunguha ng mga bangkay. Tahimik naman silang nag-abang sa isang puno na nasa gilid ng sementeryo. Mula sa itaas ng punong yon ay tanaw nila ang kabuuan ng sementeryo. May konting liwanag ng buwan, kaya naman agad nilang masisipat kung may kakaibang galaw sa lugar. Pagpatak ng hating gabi ay nakita nila ang isang nilalang na gumagapang. Naghukay ito sa isang puntod. Ito na nga ang busaw na sinasabi ni Baldo. Huhugutin na sana ni Baldo ang kanyang itak ngunit pinigilan siya ni Lemuel. Nais ng binata na siya mismo ang papaslang sa nilalang na yon. Sumang-ayon naman si Baldo dahil nais rin niyang makita kung ano ang kilos ng isang taong pinagkalooban ng biyaya na nagmula sa Kinara. Dito tumayo si Lemuel at humakbang hanggang sa pinakadulo ng sanga. Namangha naman si Baldo sa nakita niya dahil hindi man lang nabibigatan ang sanga sa binata, ni hindi rin ito umuga kahit konti. Nang nasa dulo na ng sanga si Lemuel, ay bigla naman itong tumalon at lumutang sa ere. Nakapagtatakang hindi siya naramdaman ng busaw. Napapailing na lamang si Baldo sa kanyang nakita na taglay ni Lemuel. Habang abala ang busaw na yon, ay dumapo mismo si Lemuel sa likuran nito. Bigla niyang dinampot ang ulo ng aswang at inihagis. Sa gulat ng nilalang na yon, ay umangil ito nang bumagsak sa lupa. Marahang tumayo ang busaw habang papalapit sa kanya ang binata. Sumugod sila sa isa't isa at kitang-kita ni Baldo ang pagtarak ng mahabang kuko ng busaw sa sikmura ng binata. Ngunit hindi man lang ito bumaon. Bagkus, hinawakan pa ni Lemuel ang kamay ng aswang at binaliktad. Muling umangil ang aswang na yon at inundayan niya ito ng walang patid na suntok. Pinagbabali din ni Lemuel ang mga kamay at braso ng nilalang at hinawakan ang ulo at mabilis na sinuntok ang dibdib nito. Lumalagotok na ang mga buto ng busaw. Wala itong kalaban-laban sa binatang antingero. Nang lupaypay na ang aswang na yon at bilang panghuli ay mabilis na binaliktad ni Lemuel ang ulo ng busaw. Nagliliyab ang katawan ng busaw sa gitna ng sementeryo. Nang iwan ito ng dalawang antingero, dumiretso naman sila sa bahay nito upang sunugin din. Pambihira ka, Lemuel. Hindi ko inaasahan na ganito ka na pala ngayong kalakas. Nakangiting wika ni Baldo habang pinapanood nila ang nasusunog na kubo ng busaw. Salamat sa Kinara dahil sa ibinigay niya sa akin. Nagawa ko na ang aking layunin. Pero alam mo, Mang Baldo, masarap pala sa pakiramdam na nakakatulong ka sa kapwa. Dati kasi tanging hangarin ko lang ay makipaghiganti. Salamat din sa'yo dahil hindi mo ako inayaan noon na
maging isang antingero. Baka iba pa ang naging landas ko ngayon. Tugon naman dito ng binata. Sa mga panahong iyon kasi, galit ang nakikita ko sa iyo, Limuel. At hindi yun maganda na magkaroon ka ng tangan. Tugon naman dito ng antingero. Nag-alay naman sila ng dasal para sa mga kalansay na nakalibing sa bakuran ng kubo bago nilisan ang lugar na yon. Pagsapit naman ng umaga ay dinala ni Limuel si Baldo kay Mang Pandoy. At laking tuwa ng matanda dahil sa loob ng mahabang panahon ay muli silang nagkita ni Baldo. Samantala, nagpapaalam na si Baldo sa binata. Sinubukan pa niya itong yayain na muling bumalik sa bahay niya. Subalit, nakangiting tumanggi si Limuel dahil may misyon na siya ngayon sa buhay. Tuluyan na ngang nag-iba si Limuel. Wala na sa kanya ang puot at galit. Nakikipaglaban na siya sa mga aswang sa tamang pamamaraan. Nangako naman siya kay Baldo na dadalawin niya ito paminsan-minsan. Minsan isang gabi, habang sinusuri ni Limuel, ang mga manok ay may isang nilalang ang dumapo sa bakuran. Nagulat naman itong si Limuel ngunit isang maamong muka ang sumalubong sa kanya. Muling nagpakita ang kinara at binati nito itong si Manuel. Namangha naman siya sa nakitang nilalang. Nagpasalamat din itong si Limuel sa tulong na ibinigay ng kinara. Maaari ko nang lisanin ang lugar na ito dahil may magtatanggol na sa mga tao. Huling sambit dito ng kinara. Tanging pagngiti na lamang ang naitugon ng binata sa mabilis na pagbulusok paitaas ng kinara. Pumasok ito sa ulap at tuluyan ng naglaho. Samantala, lingid sa kalaman ng mga taga-baryo na ang misteryosong mersenaryo ay nakakasalamuha at nakakasama lamang nila. Lumipas pa ang ilang buwan. Wala nang senyales ng masamang nilalang sa baryo. Kinausap ni Limuel itong si Mang Felipe. Formal siyang nagretiro sa kanyang trabaho. Muling naglakbay si Limuel, ngunit sa pagkakataong ito ay alam niya na ang kanyang pupuntahan. Tinahak niya ang lugar kung saan siya nagmula upang harapin at linisin ang mga salot na umiiral sa kanyang baryo. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na walang magandang maidudulot ang paghihiganti. Dumaan man tayo sa trahedya ng buhay, huwag sana nating kalimutan ang magpakatao pa rin. At ang kwentong ito ay patunay na sa gitna ng kadiliman ay may nilalang na magbibigay sa atin ng pag-asa para sa muling pag-iral ng kapayapaan.